tingin ko, narariyan ng mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan nanggagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nagki-crypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At syempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions na ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Iyan na mga kababayan, bulgaran na po rito kung saan dinala ni Marcos Jr. ang bilyon-bilyong perang nakaw. Grabe mga kababayan, isa palang posibilidad ang nangyayari kung bakit si Marcos Jr. ay paalis-alis at papunta-punta dyan sa ibang bansa ay dahil pala dito. Mga kababayan, booking, may scandal video ito si Marcos. Huwag nyo pong kakaligtaan mga kababayan na patapusin nyo po ang buong video ito sapagkat magugulat at talagang mayroon po kayo rito mga kababayan. Hindi kayo makapaniwala si Marcos. Ito po ang magkukulong sa kanya, mga kababayan. Promise ko po yan sa inyo, sa bandang dulo ng video ito, maniniwala po kayo na mayroon pong posibilidad. Baka hindi pa ma-impeach si Marcos kundi makulong, mga kababayan. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. Grabe mga kababayan, itong si Libeste at saka itong si Congressman Miao Barsaga. Ang tatapang po nitong mga batang congressman na ito versus laban dito sa mga matatandang hukluban ng mga congressman, tinubuan na po ng mga tahid, kinakalyo na yung mga puwet diyan nga po sa Kongreso, ngunit wala pa rin pong naidudulot na maganda sa ating bansa, kundi pangungurakot pa rin mga kababayan. Kaya kudos po dito at isama po natin ito sa paghingi ng sa taas mga kababayan, ang kaligtasan po nitong mga batang congressman sapagkat matindi po, nililiglig sila ngayon nito pong kanilang mga isinisiwalat at binubulgar. Tandaan po natin, lahat ng mga ito ay mga halal. Lahat ng mga ito ay ginagastusan or sumusweldo sa pera, sa tax ng bayan. Ikaw na nanonood, OFW ka man o nandito ka sa Pilipinas, isa ka sa may ambag sa ating mga trabahante sa gobyerno, lalo na sa mga politiko. Grabe, ang ating pag-uusapan ngayon, isa pa, itong si Torre. Nako, posibleng madala or maimbestigahan sa Blue Ribbon Committee sa muling pagbabalik ni Lacson. Panoorin po ninyo mga kababayan ang buong bidyong ito. Makikisuyo po ako sa inyo sapagkat mayroon po akong inihandang pasurpresa sa bandang dulo. Nakita ko po kasi marami ang hindi po pinatapos ang video ko kahapon. Kaya medyo mayroon pa po kayong na-miss na mga importante bandang dulo po mga kababayan. Minsan kasi mayroong mga video tayo na mauunawaan nyo po ang buong konteksto kung patatapusin nyo po ang buong video. Kaya lang yung iba, hindi ko naman po sila mapipilit, hindi naman po natin mapipilit at hindi na natin masisisi kasi yung iba mga busy rin. Pero anyway, magpapasalamat po ko sa lahat na mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share ng ating video. Kung bago ka lang sa aking channel, paki-consider po subscribe at pakipindot ang notification bell all, paki-share at kung mayroon kang nakakaluwag-luwag, ay bahala na kayo magpakulay sa'yo, magpalipad kayo ng pakape. Maraming salamat. Tinatanggap po namin ng maluwag yan. Sapagkat mga kababayan, tayo po rito ay umaasa lang po sa ating views or sa inyong suporta. Wala pong politiko na nagbabayad sa atin dito. Kaya proud po ako
proud din po kayo sapagkat ako ay hindi bayaran, kayong mga supporters ay nanonood kayo sa organic na vlogger. Alright mga kababayan, at ito na po, ano ang bang itong iskandal ni Marcos Jr.? Grabe ano ho? Grabe as in, mga kababayan, magugulat kayo sa iskandal ni Marcos Jr. na nabidyohan, no? Pero bago natin tunguhin 'yan, puntahan po muna natin ang mga detalye. Ano nga ba talaga ang ipinunta ni Marcos Jr. ha, dito sa Abu Dhabi or sa UAE, no? At mga kababayan, alam nyo ba? Si Recto, nako, may posibilidad, malaki po ang chance na makulong kasama si Marcos Jr. Yan po ang ating reaksyon at panunuorin ngayon. Unahin po muna natin ito, kasi napaisip tayo, ano bang nangyari diyan kay Marcos? Bakit ba parang papunta-punta siya sa ibang mga bansa? Eh wala naman tayong nakikita bawat pasyal niya, bawat punta niya sa ibang mga bansa, 'di ba? Eh may bulong-bulungan nga dati, 'di ba? May mga balibalita doon, nagtataka sila. Bakit si Marcos mahilig pumunta ng Germany? Ano ba ang mayroon sa Germany? Eh, yung mga sabi-sabi lang naman, di ko naman na sure, eh, diyan daw yata yung anuhan ng pulburon, 'no? Pulburon, as in pulburon, bahala na kayo basta pulburon lang, ha. Oh, so ngayon, bakit sa UAE? Ano ba ang mayroon sa UAE, mga kababayan? Eto po, napanood natin kay Attorney Harry Roque at siya na po mismo ang magpapaliwanag kung bakit ano ang posibilidad si Marcos Jr. mukhang tila may kababalaghang ginagawa dyan sa UAE. Panuorin po natin si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Hello! Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta naman po ang inyong Wednesday? Midweek na lang, dalawang tulog na at tayo magpapahinga na naman ng Sabado. Ako po ay trying to keep busy too. Meron akong konting inaatupag na negosyo para sa Pilipinas at para sa aking sarili dahil hindi naman po pwede na nag-aantay lang na mawala si Marcos ang ako'y makauwi. Ang problema naman sa ating mga kababayan mag-iisang taon at 3 buwan na ako dito, palagi akong umaasa na mawawala ng Marcos. Hindi ang ating mga kababayan parang mga masokista ba dahil gusto nila na nabubuhay ng mahirap. Kaya miski dapat tanggalin na ang problema, ang cancer ng lipunan natin na walang iba kundi ang ating presidente, nararayan pa rin siya. Kaya ako naman, life goes on for me. Ang pagkakaiba lang, iniisip ko na kinakailangan talaga ipagpatuloy ang buhay ko dahil habang hindi pa nagdedesisyon ang sambayan ng Pilipino, natanggalin na ang problema natin sa Pilipinas at yan ay walang iba kundi ang Marcos. Yan din po, mga kababayan. Katulad nga po ni Attorney Harry Roque, kailangan niya rin po magpatuloy habang hindi pa po buo ang desisyon ng taong bayan na talagang tanggalin itong Marcos Jr. sapagkat marami pa po ngayon ang hindi pa po nakakapagdesisyon, lalo naman po itong mga makakaliwa, di ba? Sa kabila ng binumba na sila, no? Tinira na ang kanilang kasamahan, teka lang muna, nag-iisip muna sila. Kasi tikot sila na once po matanggal itong si Marcos Jr., matik si Vice President Inday Sara Duterte ang uupong presidente. Ang masaklap, dahil isa ito sa takot na takot, ang kinatatakutan nila ay ang Duterte na maupo. Kaya titiisin na lang nila kahit matindi po ang korupsyon nanakaw nitong Marcos Jr. sa kabila ng mayroong pang akusasyon na bangag noon, bangag ngayon, bangag umaga, bangag tanghali, bangag hapon, tapos bilyon-bilyon na nakawan, wala na silang paki dyan. Wag lang si BP Inday Sara ang maging presidente. Dahil pag si BP Inday Sara ang maging presidente, totally wash out, football, talbog, talsik, lahat itong mga impiing terorista, mga kababayan. Kaya mamatamisin na lang nila pag nakawan tayo nitong mga bangag administration. Kaya mga kaibigan, well, hindi ko naman po tinatanggi na ako po'y nanirahan sa UAE ng mga 6 na buwan. Napakasarap po ng buhay ko doon dahil meron ako ng brother na tinatawag, lahat libre. At napakaganda ng aking buhay doon. Nakatira po ako sa isang gandang lugar, kapitbahay ko ay mga royalties, at masayang buhay ko doon. Meron akong access sa beach, meron akong gym, meron akong steam room, meron pa akong trainer. No? Kaya lang, nagpunta doon si Lisa Tanas at bumirma ng extradition treaty. So sabi ko, naku, ayaw ko naman mapahamak yung aking host kapag hihingi ng gobyerno na ako'y extradite at kaya ako'y lumipat. No? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE at syempre naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Napakadami niyo po para pasalamatan pero ako po talaga ay tumatanaw na utang na loob sa inyong lahat. Kaya nga po ko nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan na nagtatrabaho dyan.
Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talaga kinakailangan nila ang mga Pilipino, no? At saka ang UAE talaga, ang polisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na, no? Kaya nga kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan, no? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titira lang sa ilang mga lugar ay mga UAE at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Kasi nga mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung two biggest airlines ngayon sa daigdig, yung Emirates at saka Etihad ay nakabase dyan sa UAE at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. So ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Well, unang-una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil ang pinirmahan Ito na mga kababayan, ano ba ang pakinabang? Bakit ba si Bangag nagpupunta dyan mga kababayan? Ito na, ito ang matindi. Pakinggan niyo po ng maigi ang sinasabi na Atty. Harry Roque ha. Huwag kayong kukurap. po nila doon ay yung CEPA, yung parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay $300 million lamang a year. Samantalang mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro. Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo na pupunta dyan kasi po malaya sila nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirahan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1. At kung titignan nyo rin yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga naman nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Mantakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako ng isang member ng royal family. No? Alam niyo na, si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan na international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto. Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho din kami ng interes sa international law. No? Kaya marami tayong nagiging contacts. At God is good. Miskin hindi tayo sosyal, miskin hindi tayo mayaman, nabubuksan naman mga pintuan ng mga mayayaman, lalong-lalo na dyan sa UAE. Dahilan po bakit dyan nga po ako nanirahan ng 6 na buwan. So ibig sabihin, ang UAE, ang importansya ngayon ng UAE, hindi lang dahil siya ay oil exporter, hindi lang dahil siya ay pinagtatrabaho ng mga Pilipino, kundi siya ngayon ay center of international finance, lalong-lalo na ng mga mayayaman. At hindi lang po yan. Ang pinakamarami mga bilyonaryo ngayon nakatira sa Dubai, kaya naman kilala ang Dubai bilang pinakamahal na destination for tourism, ay mga Ruso. Halos lahat po ng mga bilyonaryong Ruso ay narariyan na ngayon sa Dubai. In fact, yung founder ng isang app na Telegram na hinuli ng mga Ruso dahil gusto nilang ma-impluwensyahan yung kanyang Telegram, nandyan na po sa Dubai. At halos lahat po ng mga natatanggal na mga presidente pag nagkakaroon ng revolusyon, gaya nung Prime Minister ng Thailand, si Thaksin, dyan po nanirahan yan sa Dubai. Yung dating presidente ng Bangladesh, kailan lamang natanggal, nandyan po yan sa Dubai. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga mayayamang Ruso na pupunta dyan sa Dubai, yung mga natatanggal pang mga leader at aminin at hindi, yung mga mayayaman na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera. Dahil nga, ang dami-dami mga bilyonaryo na dyan sa Dubai, mas hindi po sila stricto sa pagbubukas ng mga accounts ng mga tao at hindi na tinitignan kung saan galing ang pera. Otherwise, bakit napakadaming mga Ruso na nagdedeposito ngayon dyan? Alam naman natin na napaka-aktibo ng mga Ruso, lalong-lalo na yung mga mafia-type Russian organizations. No? Ibig sabihin po,
center also ng international finance at yan ang dahilan kung bakit maraming mga mayayaman na hindi mo alam sa kinukuha ang pera ay nandyan ngayon sa Dubai. So ako naman, malikot lang ang utak ko. Talagang baliwala po sa atin yung free trade agreement ng Pilipinas at UAE dahil napakaliit ng kalakalan sa panig ng ating dalawang bansa. At sa totoo lang, kilala ko naman kung sino yung ating sugo dyan, hindi naman yan talaga priority ng ating sugo dyan. Ang priority talaga natin ay dapat makakuha ng mga investments galing siguro sa UAE sa Pilipinas, pero bakit ang inuna natin ay free trade agreement sa isang bansa na wala naman tayong halos kalakalan? Correct. So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos? Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason, yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ng mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung Naku, grabe mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? May possibility itong sinasabi ni Attorney Harry Roque na dyan nga dinadala nitong Marcos Jr. yung mga nakaw nilang pera. Kasi kung yung financial trade or Philippine UAE trade, mukhang hindi naman pala yan. Dahil hindi naman pala yan. Ito yung malaking mga kababayan na maaari nga po dito dinadala kasi bakit nagpabalik-balik itong mag-asawa dyan? Aha, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Sige nga, comment ka kayo dyan mga kababayan habang ituloy natin sa Attorney Harry Roque. kailan lang lumabas ang report na number 1 pa lang Pilipinas sa movement ng crypto. Saan ang gagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nakikrypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At syempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos. Kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Yan, matlupit mga kababayan. Ito talaga ang matindi. Napakalapit sa katotohanan nitong sinasabi na ito na bakit nagkakaroon ng mga Pilipino naging number 1 sa crypto. Wala naman pong mga Pilipino. Sino itong mga Pilipino? Di ba? At ang matindi nito mga kababayan, ang hinahanap natin Maharlika Investment Fund, nasaan na yung pera na yun? Nasaan na rin yung pera napunta yung gold reserve na pinagbintahan nila, ilang bilyon yun? Di ba nawawala rin yun mga kababayan? Hindi rin yun nila maisabi kung saan nila ginastos yun. Ang matindi pa nga dito, itong recently lang na pinag-uusapan, yung tungkol sa PhilHealth na 60 billion. Hindi na nila naibalik sa sarili nilang bulsa, kundi kukunin. Naku mga kababayan, sabagay nandito yan. Nandito yan mamaya. Papasadahan natin yun. Kung ano na pong nangyari doon sa 60 billion. Dito mga kababayan, matutuhayan natin yan. Sige, tuloy lang muna natin si Harry Roque. Kaya kailangan po, pinapatapos niyo po yung ating video. Bilang tulong ninyo na rin po sa aming mga vlogger na nagsisikap po, makatulong po rin po sa inyo mga kababayan. Sa katulad dito mga impormasyon na itinatago po ito ng mga mainstream media, mga kababayan. Saan mo nga naman i-deposit ang 25 billion? Di, palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera ng mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan. Mga kababayan, napakalaki ng posibilidad na sinasabi ito ni Attorney Harry Roque na dito nga dinadala ng Marcos Jr. itong perang mga ninakaw nila. Kasi kung sa trade ang pag-uusapan, business trade or makikipagpalitan, makikipagkalakalan, mukhang hindi naman po ito ang ating Hindi na maaari pa siguro US. Ang problema sa US, 1% ang binigay lang na 'di ba? Discount ni Trump sa ating bansa. Pero dito, itong dinadahilan nila, hindi naman pala itong sentro ng kalakalan yung trade. 'Di ba? So bakit? Ano ang pinupunta nila diyan? Yun pala yun mga kababayan, maaaring malaki talaga ang posibility na yung pera na mga ninakaw nila sa Pilipinas diyan nila dadalhin. Grabe mga kababayan, Tuloy natin. At syempre, baka nakakaamoy ng mga Marcoses
na baka mamaya gaya ni Thaksin, gaya ng Prime Minister na Bangladesh na natanggal, na talagang sinunog yung Presidential Palace, no? At tumakbo siya sa Dubai, baka dyan din tatakbo mga Marcos. Dahil alam ko naman, kayong mga Pilipino, may hangganan ng inyong pasensya. At Correct. darating na ang panahon, at sa tingin ko malapit na yan, na magagalit ng tuluyan ng Pilipinas, negative 27 na nga ang kanyang approval rating, at 94% ay naniniwala na lantaran na talaga ang korupsyon sa Pilipinas, darating ang panahon na baka gaya ko, ang mga Marcoses dyan tatakbo sa Dubai. Kaya narariyan na ang kanilang mga tinatagong yaman na sigurado ako na hindi nang galing sa kanilang hirap. Dahil ang isang drug addict na hindi man lang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera. Kung hindi manahin ang nakaw na yaman at nagpayaman pa lalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Diba po? Agree ba kayo o disagree? Pero talagang walang saysay. Bakit 2 beses na si Lisa Marcos nakarating dyan? 2 beses na si Marcos nakarating dyan? Wala nang ibang bansa na ganyan kadalas binisita ang mag-asawang Marcos kung wala silang personal na interes para pumunta dyan sa Dubai. Anyway, bago tayo magtapos, dahil talagang sinabi ko 2 pag-uusapan natin, nais na lang pong muling magbigay pugay dito sa 2 batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron. Ayan mga kababayan, bago natin tuloy sa Attorney Roque doon sa 2 kongresista, no? Ayan na nga, no? So, matindi itong sinasabi ni Attorney Harry Roque. It makes sense talaga mga kababayan. Malaki ang punto, ha? Na itong ginagawa ni Marcos Jr. at kanyang asawa, ang pagbibisita-bisita dyan ng madalas dyan sa Dubai or sa UAE, ay dahil nga sa dyan nila dinadala itong mga pera ng bayan na kanilang mga ninakaw. Sapagkat mga kababayan, ito palang Dubai, ito palang UAE, ay takbuhan pala ito ng mga may mga kahinahinala at mga napapatalsik na mga leader sa iba't ibang mga bansa. So ngayon, mukhang nakakaamoy na po ito si BBM sapagkat nakikita nyo naman, di ba? Panay minus eh. Minus 27, grabe. Isipin nyo yan, si Tatay Digong, bumaba na lang sa pwesto, mataas pa rin ang trust ratings. Itong si Marcos, talaga naman, high yata ito eh. High rin naman ng kanyang ano eh. Kaya lang saan kaya siya high, mga kababayan? High na high. Di ba? Ay, grabe. As in. Napakalaki ng maaaring punto na talagang dyan dinadala. Kasi sino ba rito? Sige nga, sa tagal nyo na siguro nakasubaybay sa ating channel eh. Di ba? Wala pa tayong narinig. Hindi pa natin naalam kung saan talaga dinala yung pinagbintahan ng 25 toneladang ginto, gold reserve ng Pilipinas, yung ilang bilyong-bilyong pera, saan dinala yun? Saan ginastos yun? Pati itong Maharlika, 500 billion yan ha, mga kababayan, yung Maharlika Investment Fund, 500 billion yan. At hanggang ngayon, hindi pa rin natin nalalaman kung saan nila dinala ang pera. Kumita na ba yun? Asaan na? Wala, mga kababayan. Itong mga ito, pera pa yan ha, sa flood control na bilyon-bilyon. Almost trilyon na po, mga kababayan. Trilyon na talaga ang nawawalang pera sa bayan. Saan nila dinadala ang mga perang ito? Bakit dyan sa UAE na pugad ng mga dating presidente, dating mga hari na may mga anomalya ng korupsyon sa kanilang bansa, bakit dyan sila madalas mag-asawa, nagpapabalik-balik bumisita? Kung alam niyo ang sagot, kabayan, huwag kayong mahihiya i-comment, ha? O, sige, tuloy na natin sa Atty. Harry Roque. Yung pakinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay korap. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspende ng Kongreso, dinidemanda pa siya ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi siya kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon. At siyempre, kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero 1 negosyo, lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senator. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangan mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician.
Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ni GMA dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ. Natural. Nung nagkaroon ng issue kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin, nagkaroon talaga ng dayaan. At lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Lebiste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Lebiste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Lebiste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senatong at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista si Leandro Lebiste, kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsampa ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at indinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Lebiste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal na bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kumulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamorsyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera. Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Lebiste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP. Natural, yan ay dahilan para habulin siya ng MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre, mape-pressure din ang Leandro. I'm sure ang sasabihin lang naman nila, patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral Files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget at 25 billion ang kinita ng presidente mismo na personal na diniliber ni Zaldico kay presidente. Pero nakikita niyo po ha, ako, biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y ikulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time, pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po, at the time na nandyan ang mga Pogo companies, ay legal. So hindi po illegal yan. Second please. In the second Ayan na mga kababayan, patungkol dito sa Pugo, legal po, ginawa pong legal yan noon dahil po sa pandemic, wala pong pera ang ating bansa at buong mundo, wala pong trabaho. Kahit po walang trabaho, tawag nito, walang kinikita ang mga tao, pero marami pa rin po ang mga nagsusugal, nagsasabong online. Kaya napilitan po si Tatay Digong, gawin na lang legal ito kaysa naman sa kahit ano pong gawin natin, nagsasabong naman sila kasi online eh. So, pagkakitaan na lang. After all, makakabuhay naman ng mga taong Pilipino dahil wala pong pagkukuhanan ng ayuda eh. Di ba? Saan kukuha si Tatay Digong ng ayuda? So, yun po mga kababayan, napilitan lang po si Tatay Digong na gawin pong legal ito nung panahon lang ng pandemic, na which is yun na nga ngayon, pinasama na ni Marcos Jr., ginamit itong dahilan para mapasama itong mga kampo ni Tatay Digong at itong si Atty. Harry Roque. Ginawa nilang illegal, pero alam din naman nila yan, ang purpose niyan ay dahil lang doon sa pandemic. Yun ang maliwanag, kabayan. place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Di ba gawain abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwedeng tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkohan daw yung kumpanya.
O yan pa ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable. Kaya nga po kampante ako. Kahit saan ako makarating na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal. Kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque. Na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan para kasuhan ako. Pero ako po, 1 year shy of being a senior. Tapos na po ako. I'm good. Dahil ako po, napatunayan ko na not only yung aking katapatan sa mga Duterte, kundi katapatan ko na rin sa bayan. Nakipaglaban po ako at bilang kongresista, nakapagbigay na ako ng libreng gamot at paggamot na hindi lang nagkakaroon ng katuparan dahil sa korupsyon din ng mga walang yak sa PhilHealth. Andyan yung libreng patubig na ating batas din, yung ating libreng tanghalian para sa mga kabataan at saka yung National AIDS Law Policy. No? So parang Ayan mga kababayan, so dito muna natin putulin yan si Atty. Harry Roque. So ayan, maliwanag po ito, no? Ang nangyari dito sa kay Marcos Jr. at saka sa kanyang asawa, mukhang papunta po talaga doon sa UAE kasi mayroon silang matinding interes. At ito na nga po yung iskandal ni BBM diyan. Ano bang nangyari diyan, ha? Ano bang nangyari diyan sa kay BBM? Sa nahuli kam siya sa kanyang iskandal diyan sa UAE, no? Ito mga kababayan, ang kanyang iskandal sa UAE. Ayan, no? Panoorin natin. I also thank, of course, the United United Arab Emirates for being United Arab Emirates. Grabe, may amats ka pa, sir. Mukhang may amats ka pa talaga. Sana hindi ka muna nagpunta dyan. Ayan. Natang twister ko, no? Pero hindi. Alam nyo? Nako, mukhang may amats talaga ito. Mayroon talaga itong amats, kaya nababanggit niya yan, mga kababayan. O, pakinggan nyo nga uli. a benevolent sponsor to all of you. I also thank, of course, the United United Oh. United Arab Emirates. Binastos mo dito yung United Arab Emirates. United Arab Emirates, Mr. Pangulo. Nakakahiya ka, di ba? Nakakahiya ka dyan na binastos mo itong United Arab Emirates. Grabe, ano? Ang tindi, nakakahiya mga kababayan. Ito yung dapat hindi ginagawa ng ano eh. Alam mo, presidente ka, instead na magpakita ka ng magandang asal, 'di ba? Sabihin na lang natin na uutal. Ganun talaga eh. Paano hindi ka mauutal? Paano hindi ka mauutal? Baka naman nasobrahan ka na, sir. O talagang, alam mo, minsan, naalala ko lang sa Biblia, may nakasulat kasi, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. So malamang, yan talaga ang laman ng kalooban mo. May amats ka lagi. Sa bagay, no wonder. Kasi kung babalikan lang natin ang sinasabi ni Super Ate, umaga almusal, tanghalian, snack, merienda, at hapunan sa gabi, dinner, aba, ipulburon. Mayroon ka pang midnight snack siguro, sir. Pulburon din. Grabe naman, sir. Grabe, mayroon kayong ganitong presidente, mga kababayan. So hindi lang po pala ito, ha? Ang kanyang ano rito mga kababayan, ha? Sinapit na skandal dito sa UAE. Yan pala yan. Mayroon palang matinding mukhang may matindi palang kababalaghan na gustong o ginagawa ito diyan. Yan nga ay dalhin diyan malamang sa alamang ang perang nakaw dito sa Pilipinas. Yung mga pera na hindi may paliwanag kung saan napunta. Maharlika Investment Fund, yung PhilHealth Fund, saan nun yun na dinala? Pagkatapos, yung gold reserve na ibininta mo, gold reserve ng Pilipinas, bilyon-bilyon ang halaga, nasaan na? Diyan mo kaya dinadala, sir? Nako. At bakit mayroong mga malalaking Pilipino na mga may hawak na account ng Bitcoin, samantalang hindi naman ganun kalaki ang ano ng mga Pilipina? Nako, sino-sino yung mga Pilipino na yan? Isa ka ba doon, sir? Nagtatanong lang kami, sir, ha? Oh. Balikan natin, mga kababayan, itong si Libiste, may nakita tayo. Ito pala si Libiste talaga, mga kababayan. Oh. The Representative Libiste, si PRRD lang ang nakita kong leader sa Pilipinas na may tapang at malasakit sa bansa. Tumpak. Kaya siguro mga kababayan,
ang tibay nitong si Libistic, hindi natitinag dahil siya lang talaga, ayon sa kanya, si Tatay Digong lang ang nakita niyang leader na nagmalasakit, totoong nagmalasakit sa ating bansa. Naniniwala ba kayo diyan mga kababayan? Na si Tatay Digong lang ang totoong nagmalasakit sa ating bansa? At hindi lang basta nagmalasakit sa ating bansa, pati sa mga kababayan nating OFW na siya naman pong hinahanap natin dito kay Mr. BBM. Oh, ito sana walang copyright mga kababayan. Panoorin ninyo kung papaano po si Tatay Digong minahal ng ating mga kababayang OFW. Unlike dito kay Marcos na ikinakahiya, nakakahiya sa mga OFW. United Arab Emirates? Mauutal ka pa? United Amats? Ano yun? Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government na absuelto ang Pinay workers sa Bitay matapos baliktarin ng Court of Appeals Nawala mga kababayan. ng Alain ang guilty verdict. Ayon kay Pangulong Bakit nawawala? Hala. Teka lang mga kababayan, bakit kaya nawawala ito? Oh. Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso Nawawala talaga mga kababayan. ni Dalquez. Sabi ko kasi, kung nabi ko, tayo ninyo yan, sabihin ko sa inyo, I will immediately order the Nawawala. Grabe. suspension of the employment. Anyway, when you learn about this, you told me that you tell the Emirates Nawawala mga kababayan. Ano nga muna natin, mukhang nawawala, i-post muna natin. Grabe, no? Bakit kaya? Samantalang ibang video naman, okay naman. Oh. Tingnan nga natin saglit ito kay Barsaga. Parehas lang man to Facebook. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. Ayan, no? Ang linaw mga kababayan, no? Oh, ang linaw naman nitong kay Barsaga. Pero ito, kay Tatay Digong, bakit ayaw? that if they kill Dalquez, I will declare a total ban. As I said, the president respects your justice system, but the president feels that if you hang his countrymen, then he just has to declare a total deployment ban for the entire United Arab Emirates. So, Ayan, mga kababayan, total, medyo maano mga kababayan. Ito yung isa sa namimiss natin kay Tatay Digong. Dahil ito pong si Tatay Digong sa mga OFW, kaya sobra itong minahal. Ayan po itong istorya kay Dalquez, no? Ay nasnitin siya, nahatulan po ito. Ngunit nakalaya po ito at nakauwi sa ating bansa. Nakasalang na po ito para bitayin, ano? Ang tindi ng mga ginagawa ni Tatay Digong noon sa ating mga kababayang OFW. Hindi lang yan, no? Yung passport na ang tagal-tagal na panahon, 5 years lang. Ang hirap kasi mabilis lang ma-expire, 5 years lang. Maabutan ka minsan, nasa ibang bansa ka, ang hirap mag-renew, di ba? Kung saan, dito sa Pilipinas, lalo na, ang hirap magkuha ng passport, ang hirap mag-renew. Katakot-takot na dadaanan mo kung ano-anong mga requirements, di ba? Ang hirap. Pahihirapan ka talaga ng mga proseso. Pinadali ni Tatay Digong, tapos pinahaba pa niya ang expiration. Yan po yung isa sa malaking nagawa na ni Tatay Digong sa mga kababayan po nating mga lumalabas sa ibang bansa at mga OFW. Tapos dyan sa airport, sa NAIA, lahat ang mga katarantaduhan dyan, pag nanakaw, pag lalaglag bala, napatigil ni Tatay Digong. Kaya sobrang minahal si Tatay Digong ng mga OFW at hindi lang yan. Pagka isa kang Pilipino, OFW, nung panahon ni Tatay Digong, you must be proud of dahil hinahangaan si Tatay Digong sa buong mundo.
naging mataas ang dangal ng mga Pilipino nung panahon ni Tatay Digong dahil na-emosyonal ako kasi naramdaman ng tao noon, kung papaano ni Tatay Digong ipagmalasakit ang mga OFW. Kaya ganyan po. Samantalang itong si Bangag, naku, wala pong wala po itong naitutulong sa ating mga kababayang OFW. Nagbalikan yung mga laglag bala, nagbalikan lahat ng mga katarantaduhan niya sa airport. Wala po siyang nagawa na tulong na magandang matino sa ating bansa, sa ating mga OFW. Yan mga kababayan. Kung kaya't itong si Tatay Digong talagang nagiging emosyonal tayo, na maaari itong si Tatay Digong kahit kailan hindi talaga nawala ang respeto ng taong bayan sa kanya. Lalo na itong mga kababayan nating OFW. Kasi siya lang talaga ang totoong nagmalasakit sa ating bansa. Tama rito ang sinasabi ni Congressman Libeste. Si Tatay Digong lang ang tunay na leader na may tapang malasakit sa bansa. Dahil diyan, takot-takot ngayon ang haharapin na kaso nitong mga batang congressman. Libeste at saka itong si Barsaga. Ganyan po ang ginagawa nila mga kababayan. Now, punta na tayo rito kay at hindi lang yan mga kababayan. Wait lang. Ituloy muna natin 'to kay Tatay Digong kasi para bago tayo lumipat. Ito pang sinasabi ko sa inyo na um, maaari ditong ikakulong talaga ni mga kababayan, ni Marcos Jr. Ito, tingnan niyo po ito. Sana yun, ha? Ayan. Plander versus Recto Ledesma. Naghain ng plunder at ilan pang reklamo ang grupo ng mga doktor at abogado sa ombudsman laban kay Executive Secretary Ralph Recto ngayong Huwebes, January 15. Ngayon lang yan ha mga kababayan. Kaugnay ito ng umano'y illegal na paglipat ng 60 billion na PhilHealth funds sa National Treasury noong Finance Secretary pa si Recto. Kasama rin bilang respondent sa reklamo si dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ayan mga kababayan, itong dating president ng PhilHealth na nagpabaya, no? Pinabayaan na kunin ni Recto ang pera ng PhilHealth na hindi na po naisauli. Tuluyan na pong nanakaw. Kung hindi pa po nagdesisyon ang Korte Suprema, hindi po nila isasauli. Nambudol po sila ng budol noon na sinasabi nila isasauli na. Pa-picture-picture pa si Marcos Jr., pa-video-video pa si Marcos Jr. doon nang dumalaw sa DOH noon, di ba? Mayroon ganoon. Pero nangako siya doon na masasauli na. Yun naman pala ay hindi pa. Kung hindi pa talaga nagdesisyon itong Korte Suprema. Salamat na lang at may Korte Suprema pa tayo sa ating bansa. Now, ano ba ang significant ito mga kababayan? Nako po. Grabe. Dinesisyonan po ito ng Korte Suprema. Ito palang pera ng PhilHealth mga kababayan ay illegal talaga. At itong pera ng PhilHealth, hindi po ito dapat pakialaman dahil nasa batas po yan, para lang po yan sa PhilHealth. At kinuha po ito ni Recto, dinala sa unprogram fund. At ninakaw na po nila, hindi na po nila maisauli. Wala na pong naisauling pera mula doon sa nanakaw nilang 60 billion. Kaya nga po nila hindi na maisauli. Bakit? Ano pong patunay mga kababayan na hindi po ito naisauli? Tuluyan po nila itong nanakaw. Ang patunay mga kababayan dahil saan po nila ngayon ito kukunin ang pangsauli? Dito po sa 2026 budget. Kita nyo? Tingnan nyo po ngayon yung GAA. May 2026 GAA budget na pinirmahan ni Marcos. May 60 billion dyan, ibibigay sa PhilHealth. O nasaan na ngayon yung pera na 60 billion? Maliwanag na ninakaw nila ito mga kababayan. Dahil illegal yan, plunder yan. Kaya si Recto, nanganganib po itong makulong. Now, si BBM, bakit sinasabi mo maaaring makulong? Maaari po siya makulong mga kababayan. Ang problema nga, presidente siya ngayon, immune pa siya sa kaso na ganyan. Pero pagkatapos mo niya magpresidente, pag itong si Recto mahatulan dito mga kababayan, at napakalaki ng possibility, mahatulan po dito ito. Maniwala po kayo mga kababayan. Maniwala po kayo, malaki pong possibility, guilty po ito dito.
Although sumagot siya kanina, sinasabi niya, ito daw ay political ano lang daw, paninira sa kanya. Ano ka? Paano mo na sinasabing political ano lang ito? Ingay lang ito ng politika. Ay maliwanag na sa batas eh. Hindi nyo dapat pinapakialaman ang pera ng PhilHealth para yan sa PhilHealth lang. Nasa batas yan. Ang ginawa mo, ninakaw mo yung pera ng ano. Hindi kami may sabi niyan, Supreme Court. Oh, kasi kung paninindigan natin yung sinasabi mo na ito ay political smoke lang ito o ingay lang ito ng politik, paninira lang sa inyo, pateka, ibig mo ba sabihin ang Supreme Court mali? Di ba mga kababayan? Maliwanag sa sikat ng araw na nagpapalusot na lang itong si Recto. Ito yung kanyang palusot, no? Sabi niya rito, kanyang palusot mga kababayan, ito. Ayun, no? Iginiit na inosente siya. Paano kang naging inosente? Nag-declare na nga ang Supreme Court eh. Inosente daw itong si Recto. Hindi siya po pwede ritong inosente siya, mga kababayan. Sapagkat ito po, nag-declare na po mismo ang Supreme Court. So, paano yan? Nung ka, never na maging inosente ka dito, Recto. Sapagkat yan po ay desisyonan po ng Supreme Court. Kataas-taasang korte na po yan. Lulusot ka pa, ihuli ka na. O ito mga kababayan, ito pa, dagdagan pa natin ha. Dagdagan pa natin. Tandaan po natin, ito pong pinanggalingan itong kinuha nilang 60 billion na PhilHealth Fund, nanggaling po ito sa 2025 GAA. Which is, isa yan sa questionable pa, ang 2025 GAA. Dinala na po yan ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungab sa Supreme Court. Kaya nga lang, ang Supreme Court, hindi po yan dineclare na illegal ng buo ang GAA ng 2025. Pero mismo dyan sa loob ng GAA ng 2025, nakitang illegal na ninakaw ni Marcos Jr. at ni Recto itong 60 or 89 billion. Nakuha na nila ang 60 billion, ang natitira pa ay hindi na pinapakuha, hindi na pwedeng galawin ni Recto at ni Marcos Jr. Kaya mga kababayan, bukod dyan, ito pa po ang matinding ebidensya kung bakit si Marcos, matik po, pagkababa niya, kulong po ito kaagad, maniwala kayo. Ito, tingnan nyo, post ni Mike Defensor, inilihis ang pondo, tenga ang proyekto. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ayan, no? ODA funds, ibinaling sa flood control. Tingnan nyo po ito, Panay Guimaras Negros Island Bridges. Mayroon pa ba yan? Nahinto. Bataan Cavite Interlink Bridge. Di ba? Ano na yan ni Pangulong Duterte? Inumpisa na yan? Asan na? Nagtutuloy ba ngayon yan? Nahinto. Laguna Lakeshore Road Network. Ano yan, mga kababayan? Nakita nyo pa ba ito? Nagtutuloy pa ba yan? Nahinto. Parang dito ito sa Laguna Lake, ah. No? Laguna Lakeshore. Laguna Lake yan, sa C6 yata to, ah. Tingnan nyo nga dyan sa C6 kung may ganito pang proyekto. North-South Commuter Railway in SCR. Nahinto rin. Mayroon pa ba yan mga kababayan? Ito pa. Metro Manila Subway. O di ba panahon pa ni Tatay Digong yung Metro Manila Subway? Inumpisahan na ito. Nasaan na ito ngayon? O hinto din. PNR South Long Hall. Nahinto din mga kababayan. Nasaan na itong mga ito? Kulong sa baha. Kuha ang pondo. Grabe. Ayan no mga kababayan. Kung nilagyan lang ng pondo ang gaganda sana ng mga proyektong ito, may perma, may anunsyo, may utang, pero hindi inilagay sa mismong mga proyekto ang pondo. Inilipat ang pondo sa flood control projects, ipinark sa unprogram, pinabagal ang release at ginamit ang raw bilang palusot. Resulta, 6 na malalaking proyekto ang natingga. Grabe mga kababayan, 6 na malalaking proyekto ang natingga dito po sa ginawa ni Marcos Jr. na pagnanakaw. Kaya pala, kung nandito ka na, follower na kita noong pa mga kababayan, hinahanap ko talaga ang paliwanag dito patungkol sa unprogram. Bakit may unprogram? Hindi ba po pwedeng program na lang lahat? Bakit mayroon pa talagang unprogram? Yun pala mga kababayan, dito pala nila ipapark ang pera na inutang ng ating bansa sa ibang bansa
Supposed to be para punduhan po itong 6 na mga malalaking project, ngunit ipinark po nila ang pera doon sa program at ang nangyari, doon nila ninakaw ang pera. Kamukha nito ngayong PhilHealth. Grabe kagahaman itong Marcos Junior, mga kababayan, ano? Now, naniniwala na talaga ako magnanakaw ang Marcos. Dati, naririnig ko lang yan. Magnanakaw daw ang mga Marcos, sabi ng mga dilawan. Oh, magnanakaw ang mga Marcos. May kanta pa nga sila, mga kababayan. No? Sino rito ang mga nakarinig na niyan? Siguro marami ng mga may edad na mga viewers natin dito. Naabutan nyo na si Marcos Sr. Di ba? At ang mga dilawan, anong kanta ng mga dilawan? Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Di ba ganon? Oh, ganon ang kanilang kinakanta-kanta noon, mga kababayan. Marami dito sa aking mga viewers, mas nauna pa sa akin, mga tanda na sa amin. Mga senior citizen, marami na dito. Umaabot na ng 60 plus. So alam na ninyo yan, naabutan nyo na mismo si Marcos Sr. Pero ako hindi ko naabutan si Marcos Sr. Hindi ko masyado iniisip or hindi ko masyado naniniwala. Now, akong naniniwala. Bakit? Ito na po ang mga ebidensya. Inutang na pera natin sa ibang bansa, pera ng PhilHealth, dinala nila sa unprogram. Na yung unprogram na yon, hindi nila may paliwanag kung saan napunta. Napunta daw doon sa mga flood corruption or flood control ghost projects or depicted na mga proyekto. Yan po ang history at nangyayari sa ating bansang maliwanag, mga kababayan. Grabe, ano? So ito na. Ang gagawin ngayon ni Congressman Kiko, dadalhin niya po, pagbukas ng Kongreso, ito na ang matindi. Maglalabas na siya ng ebidensya, dito po sa bribery case na ibinabanat sa kanya, mga kababayan. Yan. Huwag po kayong patitinag, mga batang congressman, mga kababayan. Dahil suportado po kayo ng bayan. Eto pa. At speaking of investigasyon, eto na. Sa Blue Ribbon Committee ni Lacson, mga kababayan, mukhang si Torre Diwata ay maipapatawag. Tingnan niyo po ito. ex-PNP Chief Torre, nag-alok umano ng kustodiya kay Bernardo. Ayon kay Lacson, naku po, eto. Sabi dito ng News 5, bakit napasok sa eksena si Torre? Hindi raw malinaw kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, kung paano napasok sa senaryo si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa isyu ng flood control. Ito'y matapos isiwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-alok umano ng kustodiya sa kanya si Torre. Pero hindi raw siya pumayag. Ayan na, mga kababayan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Bernardo? Ano ang gustong mangyari ni Torre? Bakit inalok siya? Bakit inalok niya ngayon si Bernardo? At bakit hindi rin pumayag si Bernardo? Yung mga diskaya, gustong-gusto magpasa ilalim ng witness protection program, hindi nyo, di ba? Hindi nyo binigyan? Ito naman si Torre, nagpipresenta na siya nang magano dito kay Bernardo. Pero si Bernardo mukhang hindi pumayag. Bakit kaya? Si Bernardo, mga kababayan, di ba? Isa rin ito sa matindi rin na sangkot dito ngayon sa flood corruption. So, nandun dito sa hearing sa Blue Ribbon. So, malamang sa alamang, mga kababayan, maipapatawag itong si Torre sa Blue Ribbon. Na-excite ako, mga kababayan, sa Lunes na po yun January 19 ata, no? Nakaka-excite itong kaya dapat makapag-cover tayo nito. Kasi baka mamaya may isama talaga ito si Torre. At ano bang papel niya rin dito sa flood control, sa flood corruption? Di ba? Bakit kailangan niya magbida-bida? Teka, mga kababayan. Teka lang. Yan, napapaisip tayo. Nagtatanong tayo kung anong mismo nga si Lacson hindi rin niya maisip kung paano napasok si Torre sa eksena Pero meron akong kunting ipapakita sa inyo, mga kababayan. Dahil kaya dito, kaya si
Torre, mukhang sinisingit po ng kanilang grupo. Eto. Ayan, mukhang may post itong si Mike Abbey, mga kababayan. Ito sabi ni Mike Abbey, itong nagdabog ito sa SMNI nung araw. Nag-tridor din ito sa grupo nila Pastor Kibuloy. Irene Marcos at General Torre sa 2028, laglag ang DDS. Nakakatawa, mga kababayan. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Itong Irene daw at saka si Torre, laglag daw ang mga DDS? Comment niya kayo, mga kababayan, kung tatalunin nito ang tandem, kung sino man makakatandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ako, una ko pa lang basa dito, mga kababayan, magsama-sama na yan si Torre, si Lene, si Kiko, si Aquino, si Bam Aquino, sino pa ba? Si Tulfo, sino pa ba? Si Remulla, Remulla Brothers. Pagsama-samahin mo na yung mga yan. Ha? Kakain ito ng alikabok. Now, mga kababayan, balikan natin itong post na ito na nagtataka si Lacson paano napasok itong si Torre. Hindi kaya, mga kababayan, kaya ito ipinapasok kunyari sa eksena ngayon kasi nga po, ang balak nito, tumakbong Vice President or President. Taas ang pangarap ni Torreng. Parang gusto rin yata ni Torreng magaya kay Tatay Digong, na pagkatapos niya maging presidente, sinabihan lang niya, hihilain ko yan. Mukhang, if ever man lang, ako, katok, sabi nga ng mga Kuya Ragaba, huwag naman mangyaring maging presidente ito. Pero kahit sa hinagap siguro, hindi ito mangyayari. Yan po, mga kababayan, sa tingin ko lang, ngayon po, lahat naman po sila aminado na si Treliling mismo may sabi, di ba? Kailangan talaga mag-unite lahat sila. Kasi, pag hindi sila mag-unite, tiyak na tiyak, kahit nga mag-unite sila, mga kababayan, wala po silang ipapanalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero much better mag-unite sila. Kaya lang, dahil po sa napakayabang po nitong mga ito at akala nila talagang susuportahan sila ng taong bayan, magkakanya-kanya po ito. So, sabi nga ng iba rin, ng rason nila, the more, the merrier. Para mabiyak-biyak ang buto kay BP Inday Sara. Nungka, magsama-sama kayo, pabor kay BP Inday Sara. Magbiyak-biyak kayo. Halimbawa, ako nakikita ko dito, isa sa possible dito, mga kababayan, nakikita ko, John Vic Remulla, President, Vice President Raffy Tulfo. Iyan ang isa sa nakikita kong administration candidate, mga kababayan. Fearless forecast ko yan. Dito naman sa mga dilawan, it's either Leni Robredo or itong salamat kayo, Mr. Chair, si Hontiveros. Si Hontiveros nga pala, mga kababayan, mukhang tinitiwalag na rin siya. Nagsasaulian na rin sila ng kandila ng kanilang mga kakamping impiing terorista. Diba? Diba, napanood nyo na rin dito na reaksyonan na rin natin. So, saulian na rin sila ng kandila, kabayan. So, mangyayari ngayon dyan, wala na rin mangyayari sa kanila. So, abang-abang tayo, sabi nga nila, popcorn na lang tayo nito. Kasi tayo ng mga DDS supporters, tayo, DDS, ang tawag sa atin DDS, ang tawag naman sa kalaban natin DDH. Tayo, Duterte diehard supporters, sila naman Duterte diehard haters, DDH. Comment ka dyan, kabayan, ikaw ba ay DDH or ikaw ay DDS? Proud ka bang DDS o proud kang DDH? Yan po ang ating napag-usapan ngayon, mga kababayan. At huwag po kayong mahiya mag-comment sa comment section kung ano po ang inyong saloobin patungkol po dito sa ating nagawang reaction video. Plus, ilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung nasaan kayo nang mapusuan po natin at ma-shoutout ko po kayo. Eto na po. Speaking of shoutout, mga kababayan, ito na po ang mga gustong magpa-shoutout. Atin po ngayon isa-shoutout, isa-isa. Ayan po, mga kababayan, sila sino ba ito? Galing mong mag-isip sa mas tumaas ang hirap. Totoo yung sinasabi mo. Sabi ni Ams. Uy, thank you sa iyo, Ams. Thank you po. Thank you, sir. Ma'am. Kung ano man ang inyong gender, no? Ito pa.
Maal Jose, hello Sir Bimar, good morning, sabi ni Maal Jose. Mga kababayan, mostly lang po ang aking inaano dito. Marami po kasi mga nagko-comment sa inyo, yung mga nagpa-shoutout lang at saka yung kung saan ang inyong kung taga saan kayong lugar. Kasi ibig sabihin, nakarating po kayo sa dulo ng bidyong ito. Ito po yung konting pag-aano ko sa inyo, appreciation ng inyong mga ginagawa na pagsuporta sa akin mga kababayan. No? Pero lahat naman kayo dito naman nag-comment at mga hindi nagpatapos ng buong video, ay okay lang po. Maraming salamat pa rin po. Pinasasalamatan ko 'yan. Ano ho? Pero binibigyan ko lang po ng matinding appreciation ito pong mga nakarating hanggang dito sa dulo. Tama ka, Mayor, pero konting ingat lang baka ipadala kanilang group effort sa dahig, sabi ni Rodolfo Sinaguti. Ito po yung kahapon kasi natin si Mayor, di ba, ang tapang, nag-declare ng war on drugs. Sana all Mayor, war on drugs. Tama ka, Mayor. Lahat sana ang mamuno. Ayan, sabi ni Gloria Tulad. Tulod pala, tulod. Mimi B, God sana all lungsod, gawawa ang mga victim, may addict victim sa mga pusher, mangamong sa mga tarong sana all, sabi niya. Magdadamay daw sa mga mabubuti. Sabi niya ron mga kababayan. Sabi naman ng Felix Pautan, shoutout sa iyo sir. Para kailan lang idol mayroon pang babae na pinutulan ng leeg. Oh, tama, di ba? Shoutout sa iyo sir, may babaeng ganon. Uy, si Manang Lanimil pala ito. Ayan. Manang Lanimil, shoutout po sa inyo Manang. Ayan. Josephine Peria, shoutout sa iyo ha, sir. Sir po, Sir Bimar. Yes po, Sir Bimar. Ipagpatuloy ang war on drugs, sabi niya. O, di ba? Sabi naman ni Gloria Sino, ay salamat makasunod kay Pangulong Duterte. Yan. Shoutout sa iyo, ma'am. Exactly correct ang explanation mo, sir. Panalo na tayo sa sooner, brilliant, beauty, honest, brave, living in care for all Filipinos. Sabi ni Nat Garcia. Yan, mga kababayan. Sabi naman ni Yolanda Tihada, ay salute nyo Mayor ng San Pablo City, Laguna. Sana tularan ka ng lahat mayors. Sabi niya rito mga kababayan. Ano? Ayan, sino pa ba ito? Jesus Valdepiña, ang aking matagal ko ng kaibigan. Good job Mayor. We salute you sir. Sabi niya. Shoutout Bimar watching from Kapatagan, Lanao del Norte. Yon ang tamang mga impeach si BBM. Malaki ang nagawa kasalanan sa bansa natin kumpara sa kay BP Sara. Sabi ni Bubas Binsulan. Ayan. Modesto Mimbre. Nag-support kaming lahat mga taong bayan. We salute to you, Mayor of San Pablo City. Shoutout sa iyo, Sir Modesto Mimbre. Watching reply, sabi ni Susan Rional. Shoutout sa iyo, Susan. Matagal na natin, support natin. Jocelyn Cristobal Balyorinzo Jocelyn. Sabi niya, Suli Duterte pa rin, shoutout. Watching from Saudi, Riyadh. Idol, God bless us all. Yan, shoutout sa iyo, ma'am. Okay, sino pa? Good job, Mayor. Sana po, pati dito sa Santa Cruz, Laguna, unsafe na din po. Tahimik na. Sabi ni Jeminia na Iriger. Ayan, si Ma'am Naomi Hature ito. Good job, Sir Bimar. Good evening, Sir Bimar. Mabuhay ka. Ayan, salamat po, ma'am. Charilo, ayan sa ating Charilo ang ating member. Shoutout Bimar TV from Tagum City, Suli Duterte, sabi ni Johnny Lumakang. Shoutout sa iyo, Sir Johnny Lumakang. Shoutout sa iyo from Ramos Tarlac, Yulfredo Gonzales. Yan, shoutout sir. Watching from Calamba City, Laguna, Felicia Dil Galicia, no? Felicia Di Galicia. Yan, Felicia Di Galicia, shoutout sa iyo, sir. Ay, ma'am. Shoutout from Sulok, Davao del Sur, Elina Mado. At ito, the last but not the least, Jonathan Dawis, shoutout, idol. Good evening. Jonathan Dawis, shoutout. Ayan po, maraming salamat muli sa lahat ng mga nakarating dito sa dulo ng ating video. Kung gusto niyo po ma-shoutout, pakisulat po dyan, Bimar, pa-shoutout po dito ako sa lugar na ito at pupusuan po natin yan. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!